Akala ng lahat, binasag ni Toby Amusa ng world record, as in totally destroyed. Pero nung mas pinag-aralan ng mga tao ang mismong race, ang daming tanong na lumutang. Si Toby, na isang atleta mula Nigeria, ay tinalo ang 100 meters hurdle world record na hawak ng Amerikanong runner na si Kendra Harrison. At marami ang hindi makapaniwala. Kasi naman noong 2016, si Kendra ang nakabreak ng record by just 0.01 second. At yung record na brinake niya, tumagal ng 28 years. Kaya noong 2022, noong tumakbo si Toby at nabit ulit ang records ng 12.12 seconds na halos 0.1 seconds lang na mas mabilis, parang imposibleng mangyari yon. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga tao online. Sinuri ang bawat detalye ng race at ang isa sa mga napunan nila, yung sapatos na suot ni Toby. Ito ay ang Adidas Adizero Avanti. Hindi yan yung usual na shoes na gamit ng mga racers. Actually, yung sapatos na yan ay pang distance running lamang. Makapal ang sole nito para mabawasan ang impact sa paa. Ayon kay Toby, kailangan niya yun dahil nagka-tendonitis siya sa tuhod. Pero kahit mukhang out of place ang choice of sapatos niya, legal naman ito sa race. At kahit pasabihin nating nakatulong ito in some way, hindi pa rin sapat yun para ipaliwanag ang mas nakakagulat pang parte ng race. Nung tinignan nila ang results, 5 out of 8 runners sa race na yun ay nag-record ng lifetime personal best. Pero may ilang commentators na nagtanong baka may problema sa race clock. Kaya chinek nila yung timing system. Wala namang error. Confirmed na accurate. At nung parang tanggap na ng lahat na si Toby na ang may pinakamabilis na takbo sa history sa semifinals, biglang bumalik siya sa starting line para muling mag-compete sa finals. Sa pangalawang pagkakataon, nakamit niya ulit ang world record in 12.06 minutes. Kaya ang sigaw ng lahat, 2 world records in one night? Parang may mali, diba? May isa pang kontrobersiya na mas may bigat kaysa sa iba. At yun ay ang wind speed o bilis ng hangin. Sa athletics, lalo na sa short distance track events, sobrang importante ng wind speed. Kung masyadong malakas ang tailwind, lampas 2 meters per second, hindi ito mako-consider na world record. Kaya naman sinukat nila yung wind speed noon sa finals ni Toby. At lahat ng audience na shock. Hindi pasok ang world record ni Toby. Oo, panalo pa rin siya. Siya ang unang Nigerian world champion. Pero hindi kinilala bilang official world record ang kanyang 12.06 minutes. Pero teka lang, paano naman yung world records niya sa semifinals? Chinek ulit nila yung wind speed. At ang wind speed doon, 0.9 meters per second lang. Ibig sabihin, pasok, legal, walang labis, walang kulang. Officially, Toby Amusan broke the world record. At nung tumingin siya sa clock para i-check kung nagkamali ba ito, hindi, walang mali. It's confirmed. Solid. Isa itong napakalaking world record.